Hello, beautiful people! Hoy, hindi ka people. Kamusta na po kayo? 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 Hoy, may sumpong na naman 'tong babaeng ito, Ang pagkaloka-loka niya, uy, buyag in town. Beautiful people, kamusta na po kayo? Beautiful people, kung kayo po ay meron pong sandali po, ano po natin ito kasi puro ano lang po ito, yung ano ba tawag po 'yan? Yung bato lampasan po ba? Kung kayo po ay mayroong ganito, beautiful people, yung money frog po. Ang money frog ko po ay maalikabok po. Kasi po, ito po ay nasa main door ko po. Nasa ano ko lang po ba 'to, ano ba tawag ng main door? Sa main door nga po, pero beautiful people, kasi po karamihan po na wala pong nakakaalam kung paano po siya gamitin, beautiful people. Ang alam lang natin, bumili lang tayo ng ano, ng pampaswerte po, pero hindi natin alam kung saan natin inilalagay po. Ganito, beautiful people, kung kayo po ay may money frog po, ay hindi po yan basta-basta kung saan-saan nyo lang po yan nilalagay, beautiful people. At saka yung kanyang, ano po, yung kanyang lucky coins po ng Chinese po, ay hindi po yan basta-basta na lang na, ano po, nakaturo po. Kasi beautiful people, ang napakaswerte po nito kung ito po ay sa negosyo po. Halimbawa, beautiful people, kayo po ay may money frog po, pero wala naman po kayong tali po na kulay pula po o ribbon po ba o laso. Kailangan po kasi, beautiful people, nilalagyan po yan sila ng ano po, ng kulay pula na tali po. Kasi po, iyan po talaga sa mga Chinese po, iyan ang nagbibigay swerte po. Kaya noon, beautiful people, hindi ko rin po alam yun. Ngayon po, yung Chinese po, ang nagpaliwanag sa akin. Kasi po, may kaibigan nga po akong Chinese. Ngayon po, sabi niya sa akin, para ka swertihin sa trabaho o kung ano man o sa negosyo, wala po akong negosyo. Ang sabi lang niya po sa akin, trabaho. Sabi ko, ayaw ko ng trabaho. Tinatamad na po ba ako magtrabaho, beautiful people, kasi nakakapagod din po ang trabaho ng trabaho, tapos hindi ka naman din umaasenso at iyon at iyon at iyon pa rin po ang buhay mo, di ba, beautiful people? Paano kasi, beautiful people, pinaliwanag niya po sa akin yung Chinese, kasi nga naman ay may mga pampaswerte po tayo na hindi natin alam kung paano gamitin po. Ngayon po, ito po kasi, ang aking money frog po ay kung saan po yung bintana at saka yung pinto po. Halimbawa po, yung pinto ko po doon. Ganyan po yun. Yung palang ibig sabihin po pala noon, beautiful people, ay labas po yung aking pera. Yung swerte na papasok sa aking bahay po ay hindi po laging nauudlot. Laging labas ng labas yung pera. Ganun pala yun. Kailangan pala, beautiful people, kung ikaw po ay may money frog po, ang money frog mo po ay kung saan po yung ano niya, yung lucky coins niya po, ay hindi po yan palabas ng bintana o palabas po ng pintuan. Ito pala po ay kailangan po papasok ng pintuan po. Ganoon pala yan na nakataas po. Hindi ko naman po alam. Kaya pala yung mga swerte na darating sa akin noon po ay wala. Ngayon po ay binago ko nga po. Ngayon po, nung binago ko po, na lagi po siyang nakatalikod po siya sa pintuan, kasi yung main door ko po, 'di ba, ang main door ko po, yun ang pintuan. Yung palaka ko po ay nakaganon. Parang naghihintay po siya. Ngayon, yung pala hindi pala, malas pala yun. Hindi ko po alam. Wala palang swerteng dumarating doon. Kailangan pala po, kung iyon po ang pintuan na yun, ay ang palaka mo naman po, ang iyong lucky frog mo po, ay nakaganon sa iyo.
sa iyong nakatalikod siya sa naku, mali-mali po ang gawa ko. Ngayon, itinuro niya po sa akin kung saan mo siya ito po ay maganda din po 'to ilagay sa sala po, sa maliit na table po, gano'n po. Kasi noon po, ang dami ko pong mga pampaswerte po, nilalagay ko po sa aking ano po, sa aking sala po ba. Eh, siyempre po ako po'y papalit-palit po ako ng mga dekorasyon ko po. Kailangan, beautiful people, hindi po masama kung marami po ang inyong money plug po. Kasi po, ito po, pwede po yan sa opisina, sa sala po, sa trabaho, kung sa tindahan po. Pero beautiful people, hindi po nakaharap. Halimbawa po, ito ang tindahan nyo po, ito yung mga bilihan nyo po, hindi po. Kailangan po, nakaharap po sa inyo, nakatalikod po sa bintana po, o kaya po sa harap ng inyong tindahan, beautiful people. Ganun pala yun. Tapos kung saan po yung halimbawa po ay ito po ay lagayan ng cash, yung cash nyo po. Ito yung cash nyo, halimbawa lang, beautiful people, ano? Halimbawa po, ito po ay lagayan ng pera nyo po sa inyong tindahan po. Kailangan pala po, ang inyong money plug po ay nakaharap po pala doon. Magkaganyan pala. Eh, hindi ko naman po alam yun. Na ganun pala. Tinuro lang po sa akin ng Chinese. Kaya po, lahat po ng mga Chinese ay siniswerte. Sabi ko, minsan nga mayroon po akong pinasukan ng ano po, yung Chinese na tindahan po. Sabi ko, gusto ko sanang hawakan, gusto ko sanang ibahin yung kanya kasi nakatalikod po. Sabi niya, hindi, wag mong anuhin yan. Sabi ko, hindi, baliktad. Sabi niya, hindi, kailangan nakatalikod siya sa pinto. Ganon pala yun. Kumbaga po, galing siya sa pintuan po, papasok siya. Kaya papasok po yung swerte, hindi po pala, hindi palabas. Hindi ko naman po alam yun. Sabi niya sa akin, ganun. Sabi ko, hindi, mayroon din akong ano doon sa bahay. Sabi ko, may plug din ako, yung money plug na sinasabi. Sabi niya, hindi. Gawin mong ganito. Di, ano siya, mayroon siyang money, yung lucky coins. Yung lucky coins na yun, kung saan yung bibig niya, ay ano mo yan, papasok sa iyong pintuan ng iyong kwarto o papasok sa iyong sala. Sabing ganyan po. Kung basta nakatalikod po siya sa pintuan, hindi po siya nakaharap sa mali po kasi halimbawa po yung pintuan ko po yun nandito po siya sa aking po ay nakaturo palabas. Kasi po ang ibig sabihin pala ng mga Chinese beautiful people, kaya dala-dala po ang ang money coins po. Lumulundag po yan kung saan po ang tao na negosyante o mga nagtatrabaho o kahit nasa bahay ay nagbibigay ng po yan, ng wealth, ng maraming kasaganahan, ng kayamanan po. Siya po ay lumulundag po yan kung saan-saan po doon papunta. Ang sa akin naman, lumulundag siya palabas. Sabi ko, kaya naman Diyos ko po, hindi ko po alam yon. Kung ang inyong money plug po, kasi may iba't ibang money plug, beautiful people. Minsan po may mga money plug po na may mga ruby. May mga ruby po, nilalagay nila diyan. Yung mata ruby, ganyan-ganyan po. Mga ruby po. Yung po, kailangan po ang ruby po ay nalagi pong nakataas po. Yung mga mata o kung saan po. Kailangan po ang ang mga money plug po ay maari pong 9 o 6 o 3 po sa inyong bahay po. Ganyan. O 1. Akin lang po ay iisa lang po ang money plug ko po. Ito po ay lagi nasa main door ko po. Ngayon po ay babaguhin ko po. Nako po. Tapos po, kung ang inyong money plug po, kailangan po may mga tali po sila na kulay pula po o laso po. Kung saan nyo po ilagay ang laso po, kailangan talian pa siya ng laso na kulay pula. Yun pala yun. Yun po ang mali ko po. Ngayon po, naalala ko po yung sabi ng Chinese sa akin noon. Naalala ko lang yung plug ko kasi nga yung labas yung aking pera, gastos po ako ng gastos, hindi po ako nakakaipon, beautiful people.
Kasi po, ang money frog ko po ay nakatapat po sa pintuan. Kaya lukso po siya ng lukso. Ang aking mga naiipon na pera po ay gastos dito, gastos doon. Kasi ganun pala yung beautiful people. Kailangan pala ay nakatapat siya, nakatalikod po siya sa bintana o sa pintuan, beautiful people. Kasi po lahat po ng aking mga lucky coins ko po, mga bigay lang po 'yan ng aking mga yung kaibigan ko pong Chinese eh. Hindi po ako bumibili ng mga ano po, ng mga pampaswerte po, hindi po. Mga bigay lang po sa akin ng Chinese. Kasi po noon nga, alam niyo naman beautiful people, tayo ay nasa atin kasi ang desisyon, nasa atin po ang ano kapalaran, nasa atin po ang ano po, kung tayo po'y naniniwala o hindi po sa mga pampaswerte, di ba? Eh ngayon, may mga pampaswerte tayo na hindi natin alam kung paano gamitin. Bakit? Ang dami ko ng pampaswerte, hindi pa rin ako siniswerte. Ganun ang iniisip natin. Minsan, umaasa tayo sa swerte kasi may mga pampaswerte tayo pero hindi pala natin alam kung paano gamitin. Ngayon, beautiful people, tatalian nyo po siya. Kahit saan nyo po ilagay ang laso po, ako ginanito ko po siya eh. Ganyan ko po nilagay eh. Ang laso po. Ganyan lang po siya. Ayan po oh. Ang aking money frog po. Totoo po yan. Eh hindi ko po alam na ang money frog ko po, ang lucky frog ko po ay laging palabas sa bintana. Tapos palabas sa pintuan. Yung pala beautiful people, kailangan po nakatalikod po siya sa bintana, nakatalikod po siya sa pintuan. Kailangan po ay iharap nyo po siya papunta sa inyong kwarto po. Halimbawa po, may main door kayo, no? Tapos mayroong kabinet na maliit doon. O yung inyong lamesa sa, ano po, sa inyong sala po, no? Kung saan yung papasok na sala po, yung pintuan, kailangan nakatalikod po siya. Kumbaga po, papasok po siya sa inyong, ano po, pintuan. Ganun pala yun. Hindi ko po alam. Kaya pala, sabi ko, bakit ganun? Ang bilis, mabilis ang pera. Totoo po yan, mabilis talaga ang pera. Sabi ko ganun, Diyos ko, kasi sweldo ko lang, wala na naman po akong pera. Yun po ba? Totoo po yan. Tapos, nung nakita ko nga po yung money frog ng aking kaibigan, gusto ko sanang ganyan. Sabi niya, wag mong galawin yan. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi, baliktad, nakatalikod sa di ba sa harap ng pintuan para, sabi niya, hindi, naku, mag-ano ka niyan, laging labas ang pera mo, laging labas ang swerte mo, hindi papasok sa iyong bahay ang swerte. Ha? Ganun pala yun. Nung umuwi po ako ng bahay, beautiful people, binago ko po siya. Tapos sabi niya sa akin, talian ko daw siya ng laso. Sabi niya, na kung ano nga po, dapat nga po may mga ganito rin po sana ako ano ko lang daw po dito. Hindi ko naman po siya matalian dito po. Basta dito ko lang po siya tinalian ng laso po. Ganun pala yung beautiful people. Na wala po akong kaalam-alam. Kasi po, pagka po tayo pinasukan po ng palaka po sa ating bahay, may darating po na malaking pera po sa ating kasaganahan po, sa ating bahay po, sa ating buhay po. Totoo po yan. Totoo po yan. Naniniwala po ako. Kasi po noong umuwi po ako sa Mindanao po, sabi ng pinsan ko, kasi doon kami nanuluyan sa pinsan ko po sa Mindanao po nung umuwi kami na mag-ina po. Sabi ko, huy, ang laki ng palaka doon sa ilalim ng namin, paapag. Sabi niya, ha? Bakit nagkaroon ng palaka doon? Sabing ganon, yung palakang bato po ba? Ang laki-laki. Mas malaki pa yata dito, beautiful people, yung nakita ko pong yung palaka po. Pagkatapos po sabi nung pinsan ko, ay ne, sabi niya, ikaw ang swerte namin, ikaw ang nagdala ng swerte. Totoo nga po yun. Kasi po, alam niyo po, binilhan ko po sila ng 2 kabambigas. Kasi doon kami nanirahan ng mga 1 linggo po. Doon kasi kami nagbakasyon. Binilhan ko po siya ng frigidaire at saka 2 kabambigas po. Lahat po ng gastusin na kinain po namin, buong pamilya niya po, ako, kami, anak ko. Ako lahat po. Kasi po doon kami nanuluyan Hindi po ako tumuloy sa kapatid ko po dahil po yung kapatid ko po ay marami din po siyang anak. Tapos po,
Ang ano niya po, ang bahay niya po ay parang karton lang po. Alam niyo po yung karton? Yung 'pag ganyan lang po, pa-kwadrado po ba? Saan po kami matutulog, sa semento po. Eh, siyempre po kailangan din namin ng kahit papag, beautiful people, at sariling kwarto po sa aming apat mag-ina. Eh, yung pinsan ko po, sa awa ng Diyos ay captain, ano ba yun, barangay captain po yung asawa niya, ay doon po kami, binigyan niya po kami ng sariling kwarto po sa aming mag-iina po. Totoo po yan. Ngayon po, yung dalawa kong anak na lalaki, doon po natulog sa mga anak niya po, sa mga anak niyang lalaki. Kaming dalawa ng anak kong babae sa isang kwarto po. Ngayon, yung kwarto po namin, sabi niya, wala kaming palaka ni oy. Hindi, sabi ko. Ewan ko baka may ahas dito. Natakot po ako kasi po alam niyo po ang mga palaka po, hinahabol po yan ng ahas po. Kasi kinakain po yan ng ahas eh. Natakot ako, sabi ko baka may ahas dito, nagkukukak kagabi pa, sabi ko sa kwarto namin. Nagkulambo po kami. Hindi namin tinatanggal ang kulambo. Sinisiksik namin sa ilalim ng ano namin, banig. Totoo po yan. Kasi yung mga anak ko po, takot sa ano po, sa lamok, takot sa ipis, takot sa butike. Totoo po yan kasi nga po dito po sa amin ay wala pong butike, wala pong ipis. Wala pong lamok dito sa Europe po. Kaya sabi ng anak ko, ay naku, namamantal sila dahil sa kagat ng lamok po. Ang ginawa ng pinsan ko po ay nagkukulambo po kami, hindi po tinataktak niya po ang kulambo po. Kasi may mga tai po ba ng butike po, mabuti na lang beautiful people. Kasi po yung ano po ba, nipa po ba yung kanilang bubong po. Eh siyempre ang butike, ng daming butike at saka mga ipis nagliliparan kapag alam nyo po, kapag po yung alam nyo po yung mahangin at maulan po, diyan po nagliliparan ang mga ipis po. Eh mga anak ko po, takot na takot, nagtatakbuhan po sila sa ilalim ng kulambo po. Totoo po yan. Ako naman napapasigaw ako at nagtago na rin po ako. Diyos ko, ako po, matakotin din po ako sa ipis. Buti nga ang ipis at maraming mga fans at naghihiyawan sa kanya pag lumilipad na po. Totoo po yan. Gagong ipis yan eh. Totoo po yan. Totoo po yan. Sabi niya sa akin, naku ni, ang swerte. Sabi, wala kaming palaka dyan eh. Pero nung dumating ka ni, sabi niya, hayun. Totoo po yan. Kasi po may dalang swerte po talaga ang palaka po. Pagka may pumasok na palaka po sa inyong bahay, may bisita po kayo na magbibigay po sa inyo ng ano po, ng kasaganahan at ng pera po. Kasi totoo po yun. Kasi yung ano nga po, yung pinsan ko po, sabi niya, ni, ang swerte. Sabi niya, ikaw na nga yun ni, ang swerte ni na dumating ni. Kasi wala naman po palaka na pumapasok dito eh. Sabi ko, hindi, may palaka ko naririnig. Tapos, inano niya, nag-flashlight po ba siya, nilagyan niya ng flashlight yung ilalim ng katre po ba? Sabi niya, ay, oo nga, ang laki-laki ng palaka. Sabi niya, ni, wag mo na lang anuhin yung bugawin o paalisin kasi iyan ay swerte ni sa amin. Sabi ganon, ikaw na yung swerte ni. Kasi beautiful people, totoo po yan, ang laki po ng nagastos ko rin po yung magbakasyon po kami ng mag-ina po. Totoo po yan. Tapos binilhan ko nga ng 2 kabang bigas kasi po yung mga kapatid ko po, yung mga anak niya, nagpunta po sa pinsan ko. Doon po kami laging kumakain po, umaga, tanghali, gabi po. Tapos, siyempre lahat po ako gastos kasi may 3 akong dalang anak eh. Ngayon po, naligo sa dagat, magsakay-sakay ng sakayan, sakay-sakay ng pambot, maligo kami saan-saan kami, magpambot-pambot, yung ganyan po ba, sakay-sakay kami. Tapos siyempre po, mag-grill kami ng mga malalaking isda po, mga tulingan, mga kung anong klaseng bangus o kung anong klaseng isda po, pusit, hipon, alimango, ano-ano po. Tapos siyempre po, bili kami ng manok. Tapos baboy po, i-ano namin, iihaw-ihaw po yan. Pagkatapos po namin mag-ano po, talagang napakasaya, beautiful people. Alam niyo, beautiful people, nung umalis na po kaming mag-ina, no, pabalik na po kami dito sa Europe, nag-iyakan po sila. Umiyak po sila na hindi nila alam na malungkot na naman yung bahay nila kasi po, paalis na po kami eh. Sabi niya, ang saya ng 1 linggo pagkatapos ito malungkot na naman, sabing ganun.
Tapos nung napunta na po kami ng Bulacan po, kasi sa Mindanao pa kasi, bakasyon lang kami sa Mindanao, eh. Nung pumunta na po kami sa Bulacan, kasi pa Manila, 'di ba, ang airport nasa Manila. 'Di yun na nga po, sakay ulit kami papuntang ano po, Bulacan. Tapos madaling araw po, nandoon na kami sa airport kasi palipad na po kami pabalik mag-ina dito sa Europe po. Totoo po 'yan. Lagi, kaya minsan, bakit nag-iiyakan? Sabi ko, "Wag kayong iiyak. Hayaan niyo pagka nandoon na kami sa ano, sa Austria," sabi kong gano'n, sa Vienna, pagdating ko doon, te-text ko kayo na nakarating kami ng maayos. Gano'n po, talagang iyak po talaga sila. Sumama pa po sila naghatid sa barko po. Kasi ayaw ko po mag-eroplano, beautiful people, kapag Manila, Mindanao po. Hindi po ako nag-eeroplano kasi po malayo po yung aanuhan po, lalandingan ng ano po ba, ng eroplano po. Papuntang ano po, hindi ko po alam kung saan kami lalanding po. Baka malayo pa po, sasakay kami ng taxi o mang-bus pa po, o kung barko po ay diretso na po kaagad kami sa pupuntahan po namin. Siyempre po yung kasama ko rin po yung mga kapatid ko po at saka mga pamangkin ko sa Bulacan, sumama papuntang Mindanao, beautiful people. Pagkatapos, pagdating naman po sa Mindanao, sumama din yung mga anak ng kapatid ko papuntang Manila. Alam niyo, beautiful people, siyempre po ako lahat ang magbabayad pamasahe. Pabalik-balik lang, beautiful people, kaya magastos po ang Pilipino po. Tayo pong mga Pilipino, masyado tayong magastos, kaya hindi po tayo umaasenso. Totoo po yan, beautiful people. Totoo po yan. Mga 1 millionaire po kasi tayo, eh. Kasi po, pauwi na po tayo, di ihatid na lang tayo dyan lang sa bahay. Kami na po ang didiretso, hindi po sasama pa po talaga maghatid papunta po ng pier, papunta ng airport. Lahat po yan, gastos pamasahe po yan, iilan po yan, di ba? Pero masaya nga naman kung may maghahatid po, pero hindi naman po silang namamasahe sa sarili nila po. Ako po, ako po ang mamamasahe, kaya sabi ng mga anak ko, "Mami, wag na lang silang isama kasi ang laki ng gastos." Alam niyo po, ang mga Austrian po, hindi po ganoon ka, ano po, kabongga at hindi po ganoon kagastos. Iniisip na po, minamathematic na po nila kung magkano ang gagastusin po sa pamasahe po. Pero siyempre po, dahil sa tagal po na hindi ko po pag-uwi ng Mindanao po noon, kasi po ang last ko po noong nasa Mindanao po ako po ay wala pa pong asawa, 16 years old pa lang po ako. Tapos bumalik po ako ako po ay may 3 na pong anak at mga binata at dalaga na po. Kaya sabi ko, sige, sama na lang, ako na lang mamasahe. Tapos po, siyempre po, pagdating naman dito po sa Europe po, ang laki po ng aking minus sa konto ko po, sa account ko po. Kasi ang laki ng nagastos ko po, eh. Kasi akala po kasi ng mga pamilya natin, pagkagaling po tayo ng abroad, ang dami nating pera. Akala nila'y mayaman tayo, pero hindi po. Halos malubog tayo sa utang po sa ating bangko po. Totoo po yan, hindi po ako nagsisinungaling. Ako po ay totoo at prangka po akong tao, beautiful people. Hindi po ako yung nagyaman-yamanan o nagmamayabang na, sige, isama-asama. Pero ang sa loob-loob ko po, Diyos ko po, ang laki ng minus ko na sa aking account. Dahil ako po lahat na masahe, ako po, Diyos ko po, siyempre po, bali 4 po kami, 3 yung anak ko, ako, 4 na po kami. Yung mga pamangkin ko po, at saka yung mga pinsan ko po, di siyempre paghatid-hatid, ako po lahat na mamasahe po niyan, eh. Kaya hindi po ba nila naiisip na, Diyos ko, ang isip ko, Diyos ko po. Kaya yung mabutin po noon, at may asawa pa po akong India, hinihingian ko po talaga siya ng pera. Sabi ko, padalhan mo ko ng pera kasi wala akong pera, hindi kami makabalik ng Manila at papunta diyan sa airport dito sa papuntang Europe. Sabi ko ganyan. Buti na lang po, bawat tawag ko po sa kanya, pinapadalhan niya po talaga ako automatic po talaga sa aking account. Ngayon po, ihuhulog niya po sa account ko po yung may Visa card po ako noon. Credit card po ba? Nadadagdagan niya po yung sorry po. Nadadagdagan niya po yung aking pera doon sa account ko po. Kaya pwede po ako mag-withdraw po kahit saan po. Totoo po yan.
Kasi siyempre po ayoko po yung kasi po ang mga Visa card po at may mga limit-limit din po 'yan kung magkano po ang ma-withdraw natin, 'di ba? Eh, kung wala na po ako, Diyos ko, 'di nga, 'di Diyos ko, saan na kami, 'di ma-standby kami, ano po kami, ma-stranded po kami sa Mindanao. Tapos yung ano namin, yung ticket namin ipapa-renew namin na matagal kami do'n, 'di bayad na naman. Kaya sabi ko, hindi, uuwi na ako sa Europe kasi sa Pilipinas ay sobrang gastos ng tao, beautiful people. Nakikita ko po mga one day millionaire talaga ang pamilya ko, tapos mga pagkain ay hindi ko na, sabi ko hindi ko po naano, beautiful people, totoo po 'yan. Kaya sabi ko masyadong magastos. Bakit ka ba napunta do'n sa pamilya mo, tarantado ka. Hoy, nagkuwento lang ako, ikaw pakalamero kang ahas ka, ikaw best friend ha. Oo, totoo po 'yan. Ito, oh, 'yan, kakainin mo 'yan, ha. Ikaw 'wag mo 'tong kakainin, ito ang lucky charm ko. Naku, pinagbintangan pa ako. Hindi ko naman 'yan anuhin. Mas malakas pa nga ang swerte ko kaysa kanya. Hoy, hoy, pareho lang kayo ha, 'wag kayong mag-away. Ikaw, inggitira ka talaga, eh. Oo nga. Eh, tingnan mo ako, lagi akong lumulundag papunta sa mga swerte, okay? Ganyan, beautiful people, okay? Kaya sana, beautiful people, mayroon na naman po tayong ah, nakuha po o napulot po na mga pampaswerte po. Kailangan po ito po ay nakatalikod po sa ating main door po. Ito po pintuan, kailangan po siya ganyan po nakatalikod. Papasok po siya sa ating bahay po. Kung sa inyo pong may mga garden po kayo na may mga lucky frog po kayo, kailangan po, kung iyon ang garden po, halimbawa po yan ay mga garden, tapos ito po ang pintuan nyo po, ang main door nyo po, papasok po sa inyong bahay po, kailangan po nakatalikod po yung palaka na bato nyo po. Kasi, di ba, beautiful people, meron tayong mga garden, hindi nyo po ba napapansin ang mga palaka po ay lagi pong labas po na pagganyan po sa garden? Para po ba siyang bumabati ng tao na pumapasok po, siya naman po ay papalabas. Kaya wala pong swerte yung bahay at yung garden po. Kasi po, palabas po yung swerte niya. Kailangan pala po, kung saan yung garden nyo po, kailangan po ang kanyang, ano po, yung nguso niya po, at saka yung money coins niya po, papasok sa ating pintuan. Ganun pala yun. Tapos po, lahat po ng inyong mga palaka po, kailangan po ay 9 o 6 lang po, o kaya 3 po, o 1 lang po. Ganyan po, sa bahay po ha. Kung sa garden nyo po, kailangan sa garden nyo po, mga 3, 6, o kaya po 9. Ganun pala po yun. Yun po ang pinaliwanag po sa akin ng Chinese, beautiful people. Kumbaga po yung punsoy ba yun? Punsoy? Yun po. Diyos ko po, hindi ko po talaga alam. Eh, meron po ako palaging ganito po. Sabi ko, nako, sige. Kaya maalikabok na po yan siya sa, ano, beautiful people. Kasi ganun pala yun. Kaya ngayon, naintindihan ko na, opo, marami na din po tong mga video ko po dito eh. Binabaliwala ko lang po ba siya? Tapos wala po siyang tali na ganito po. Yung pala, tatalian mo pala yan. Ngayon, dahil ito ang bintana ko, ay ito naman ay pagganyan po. Pag ganito po siya. Ngayon, dahil siya ay aking pampaswerte, ay ilalagay ko po siya dito po palagi. Ganyan po. Kasi wala po akong kaalam-alam sa mga ganyan pala yung mga pampaswerte, beautiful people. Totoo, tinan mo, dumudulas pa siya. Madulas tong aking ano eh. Totoo po yan. Wala po akong alam sa mga ganyan. Kung hindi lang po tinuro sa akin ng Chinese na ganun pala, eh siyempre po, ang mga Chinese po ay maraming alam po yan eh. Dahil mahilig po ang mga Chinese na mga pampaswerte po talaga. Marami po silang alam na pampaswerte. Kaya yung mayaman po ang mga Chinese. Alam niyo po, ang mga Chinese ang pinakamahirap po noong panahon pa po noon. Tapos ang mayaman po ang mga Pilipino po, kasi ang Pilipino po ay masagana po sa ano po, sa perlas, sa gold, at saka po sa ano po, sa mga palay po ba, mga bigas, ganyan po noon. Kapanahunan pa po ng mga ano, Indo.
Hindi po Hindu ha, mga Indo, mga ganyan, mga Pilipino po ba noon. Kaya marami pong umaagaw ng Pilipinas po kasi po napakayaman po ng Pilipinas, beautiful people. Pinag-aagawan po yan ng iba't ibang bansa po ang Pilipinas po kasi napakaraming kayamanan po ang Pilipinas. Kaya lang po, ang mga Pilipino po ay tamad po. Naghihintay lang po ng swerte at pagulong-gulong, pahiga-higa po, ganyan po, hanggang sa tubuan po ng mga tigyawat sa likod po at saka sa puwet. Kaya beautiful people, totoo po yan. Ang dami pong mga naghihirap na Pilipino po, lalo na po yung mga hindi po nakapag-aral po, tapos kapwa Pilipino nag-aaway pa po, nag-aagawan pa po ng mga kung ano-anong klase pong ano po, mayroon tayong mga lupa o ano, aagawin po ng ibang ano po, 'di ba? Kaya lalo po naghihirap. Pero ang Pilipinas po talaga, pinakamayaman po 'yan. Marami po tayong mga oil, lalo na yung mga coconut natin, mga tanim, mga halaman natin, mga tubo, mga kawayan, mga kung ano-ano po. Naku, sangkateba po, at saka yung water lily, beautiful people. Yan ay nagagawa po yan ng bag, nagagawa po ng sapatos, nagagawa ng banig, kung ano-anong klase po. Napakarami, ang lalo na po yung coconut natin, yung lubi po ba? Napakarami pong nagagawa, napakayaman po talaga ng Pilipinas, beautiful people. Marami pong mga gold na ano po, natatabunan po ng ating ano po, ng ating lupa po diyan, mga bundok po, may mga gold po 'yan na hindi natin nakikita. Tapos po, may mga perlas po na naglalakihan pong mga perlas, kaya inaagaw po talaga ang ating Pilipinas po. Kasi po tayo po ay napapaligiran po tayo ng dagat po, eh. Pagtatawid po tayo sa kabilang insel, dagat. Kabilang insel, dagat. Sasakay tayo ng barko o eroplano o helicopter. Ganyan po kayaman ang Pilipinas, beautiful people. Kaya lang po, magastos ang Pilipinas kahit yung halimbawa po, may pera ngayon, ang gusto kagad, bibilhin niya po kagad yun. Wala po silang ano po ba yung wala po bang bukas, hindi po nila iniisip yung may bukas pa. Dapat hindi ngayon kagad bibilhin, may bukas pa, makakapag-isip ka pa. Tapos mamaya magsisisi na, naku, sana hindi ko na lang binili pala, ngayon wala na akong pera. Doon po ang pagsisisi, di ba, beautiful people? Kaya kung ikaw ay mahirap, lalo kang mahirap. Kung ikaw ay mayaman, lalo kang yumayaman kasi maabilidad ang mga mayayaman. At lalo na mga negosyante, negosyo, maabilidad ang mga tao, yun ang ginagamit nila. Pero minsan naman po mayroong talagang isa pa po ha, isang mahirap po, na ano po siya, yung nag-isip po siya, ayaw na niyang maging mahirap, gusto niyang maging mayaman naman. Ano po siya, yung nangandoy ba? Ano ba tawag sa nangandoy? Yung po bang nag-dream po ba? Ano ba nag-dream? Yung na hindi po panaginip, kundi po ba yung nag-aano po ba siya na umaasam siya na ako balang araw ako ay yayaman. Alam niyo po yung taong yun, yumaman po talaga siya kasi po gumawa po siya ng kasipagan niya po. Nagtrabaho siya, nagtiis siya, nag-ipon siya. Kaya yumaman po siya ng yumaman. Na dati pong, alam niyo na po ang ating mga trabaho po, mga wala nating ano, 'di ba, yung pangingisda, nagiging ano tayo, kasambahay, nagiging ano tayo, yung ano tawag noon, nagiging ano ba tawag doon, yung kampintero ay naging architect, naging engineer ka. Diyos ko po. Ikaw ay isang palmers, ikaw ay isang magbubukid, ikaw ay isa ng nagmamay-ari na ng asinda. Tingnan niyo, beautiful people. Kasi po maabilidad po siya kung paano niya po hawakan ang pera o negosyo po o kung paano niya po makuha ang ano yun. Dahil po abilidad po siya, ano po siya, matalino po siya. May ano po siya, may kakayahan na siya po ay yumaman. Totoo po yan. Isang janitor, Diyos ko po, siya na po nagmamay-ari sa nililinis niyang building. Tingnan niyo, beautiful people. Ganun po yun eh. Na isang
nagtitinda lang sa bangketa ay siya na nagmamay-ari ng mall? Kasi po masipag po siya, may maabilidad po siya, wais po siya. Yun po. Tayo po ay ang isip po natin, sige, mayroon pa naman bukas, mamaya na lang. Ganyan po kasi tayo, beautiful people, kaya wala tayong swerte, di ba? Hindi natin na, ang gusto ko matapos ko agad ngayon, itong trabaho na to, gusto ko tapusin ko na kagad. Hindi ko na ipabukas-bukas pa po, mamaya na lang, may time pa naman, ganyan. Wala po. Kailangan po sipag, tiyaga talaga, beautiful people, para kayong umasenso, para kayo ay yumaman po. Pero kung yung gagawin nyo, bukas na lang, mamaya na lang, kasi may oras pa naman, di ba? Wala pong swerte. Tapos, yung ikaw na ang gagawa, iuutos mo pa po sa iba. Yun din po ang pinakamalas po. Ganun po yun. Tapos, dahil porke mataas ka na, at may kaya ka na, iutos-utos mo. Utos-utos ka na, ganyan-ganyan. Sige. Hindi mo alam na yung pag-utos-utos mo at ilang-ilang mga kinuha mo ng mga nagtatrabaho sa iyo, lahat po ay swelduhan po yun. Tapos yung isa naman ay wala namang ginagawa, kundi panay ang text. Yung isa naman, panay ang panay ang selfie niya. Hindi, tapos panay ang tawag-tawag nung isa naman, 'di ba? Pero siniswelduhan po sila hanggang sa na-bankrupt ka po kasi lahat ng tao na 'yan ay mga swelduhan mo 'yan, pero ganun lang ang ginagawa sa iyo. Ngayon na-bankrupt ka po. Isipin niyo, beautiful people, kung kayo po ay kukuha ng mga trabahador po. Walang cellphone kapag nagtatrabaho po. Ganyan po dito. Pag kayo po ay gusto nyo pong yumaman at umasenso po at lumago po ang inyong negosyo at kayo po ay may mga trabahador po, sabihin nyo na po sa umpisa, ayaw ko yung nag-cellphone kapag nasa trabaho. Ayaw ko yung naririnig at nagre-ring ang inyong telepon tapos sasagutin nyo. Mayroon tayong patakaran na ganito ang gawin natin. Mag-telepon kayo kung tapos na ang trabaho o kaya ay na kayo yung nagkape. Yung po ba, may time po, kasi dito po yun, pause ang tawag dito Ano ba tawag sa atin dyan? Yung po bang, mayroon ka namang time na 20 minutes, ayan, pahinga. Yan, 20 minutes, pwede mong buksan yung telepon mo. Pagka 20 minutes, isasarado mo na naman yung telepon mo. Para hindi magre-ring, para walang may mga tawag-tawag. Para yung trabahador mo po at saka kayo po ay aasenso po. Pareho kayong aasenso. Kasi po, beautiful people, no? Isipin nyo lang po. Ikaw, nagpapasweldo ka sa trabahador mo. Tapos yung trabahador mo po ay panay ang text, panay ang tawag, panay bla bla bla, panay ang selfie, panay ganyan-ganyan, di ba? Hindi siya dahil naaano po siya sa kanyang cellphone po. Ganito, kausapin nyo po, ayaw ko yung nagsiselfone pagka sa trabaho. Mag-cellphone lang kayo, buksan nyo ang cellphone ninyo kung kayo ay mayroong 20 minutes o kalahating oras, doon kayo mag-cellphone, diyan nyo bubuksan. Pagkano ay isarado nyo naman uli. Para kumita man po kayo at kikita din po yung tao na mayroon kayong ipapasweldo. Kasi siyempre, beautiful people, kung wala kayong kikitain at hindi nyo po pareho kayong mababankrupt po, tapos mawawalan po siya ng trabaho. Kasi kagagawan din yung nung manager po. Dahil, kumbaga po ay pinabayaan niya yung mga trabahador niya mag-selfie, mag-telepon, mag-ganyan-ganyan, mag-Facebook, ganyan po ay wala po talagang asenso, beautiful people. Totoo po yan. Mayroon po tayong oras na 20 minutes, pwede ka mag-cellphone, may kalahating oras, pwede kang kumain, mag-cellphone, magkape, magsigarilyo, ganun po. Kasi po, karamihan po kasi ang mga tao po ay wala pa po sa oras na ganyan, ayun, lumabas na, naninigarilyo na. O, di ba? Di, siyempre po, maiinis ang manager. Bakit naninigarilyo ka na? May hindi ka pa tapos dun sa trabahong iyon. Kailangan, beautiful people, may oras sa paninigarilyo po. At may oras din po sa pagsiselfon po. Ipagsabay na po yung kain niya at saka yung paninigarilyo niya kung siya naninigarilyo o kaya pagsiselfon niya po. Ganyan po. May mga time po talaga yan. Totoo po yan. Kasi po,
Ang tao po kasi parang natutuyuan po sila 'pag hindi po sila nakasigarilyo, eh. Ngayon po pag-usapan niyo na po, meron na po kayong ano na, "Ito ang listahan, basahin mo 'yan kung ano yung mga patakaran ko." Ganyan po. Kasi po, maaaring sige, nagsigarilyo ka na ng sigarilyo, labas ka ng labas para manigarilyo ng mga ilang minuto 'yan, 5 minutes o ano. Ano yung oras mo po ba, 'di ba, naaabala po. Kailangan po may oras talaga, ganyan beautiful people, para meron kang ipapasuweldo sa kanya kung ikaw po ay isang negosyante po. May time po talaga, kalahating oras kumain ka, magnigarilyo ka, mag-ano ka, mag-Facebook ka o mag-cellphone ka, ganoon po. May mga time po talaga 'yan. Kasi po, panay ang ano niya, tapos may mga trabaho hanggang sa nagdoble-doble yung trabaho, tapos sabi niya, sige bukas na lang yan kasi may bukas pa naman, babalik naman ako." Ay, naubos na po yung ano mo, kaya wala pong asenso beautiful people. Totoo po yan. Kailangan po, bago niyo po kunin ang mga trabahador po, meron na po kayong sasabihin niyo na ganito ang oras ng ano mo, paninigarilyo mo o 'pag ikaw ay ano, ano ba tawag niya na yun, kalimutan ko. Yung mag-recess po ba? Ano ba ano ba tawag do'n? Ay, kasi dito pause, may time kang mag-pause, ganyan po ba? May time kang manigarilyo, may time kang ano po ba, ganoon po. Eh, kung ikaw ay panay every 5 minutes, sige sigarilyo, buga dito, buga, yung trabaho mo hindi mo po tinatapos. Totoo po 'yan. Meron namang trabahador na hindi naninigarilyo, napakasipag niya po. Tapos bibiglain ka na lang ng boss mo, ito ang ano mo, 'di ba beautiful people? Karamihan po, ang dami pong mga manager po o kaya amo o boss po, binibigyan po nila ng regalo po ang taong masipag po. Totoo po 'yan. Kapag ikaw po ay masipag at nagustuhan ka po ng amo, kung ano yung ginawa mo, ibabalik ng amo sa iyo. Pero kung ikaw po ay tamad at nakikita ka ng amo, "Ay ikaw tamad ka naman, oh hayan wala kang ano tapos magrereklamo ka pa, "Bakit ito lang ang bonus ko, bakit ganyan-ganyan." Sarili mo, isipin mo anong ginawa mo. Tapos gustong-gusto mo pa, naloko ko yung amo ko, ako patago-tago lang ako, wala akong ginagawa, ano, ganyan-ganyan. Ako'y panay ang cellphone ko doon, panay ang Facebook ko, panay ang ano ko doon, pa-selfie-selfie lang ako, panay ang tawag ko, panay daldal lang ako, pero sumusweldo ako. Pero hindi niya po alam na ang Panginoon Diyos po ay nakatingin sa kanya, ang niloloko niya po ang sarili niya po, 'di ba? Hindi yung kanyang boss po. Kaya isipin niyo lang din beautiful people, totoo po 'yan. Wala kang grasya, wala ka pong swerte pagka ganyan po ang ugali mo beautiful people. Kaya isipin niyo po kung ano kayo siswertehin po, gawin niyo po sa nasa puso niyo po, ganoon po 'yun. Para ang swerte niyo po ay lagi nasa inyo po. Kaya nga po, 'pag mayroon po kayong ganito, ang daloy ng inyong swerte po, laging pasok po sa inyong bahay po. Tandaan niyo lang po kung mayroon po kayong money frog po, nakatalikod po siya sa bintana, tapos po kung saan po yung pintuan, nakatalikod po siya, pasok lagi po sa inyong bahay po, ganoon po. Kung ilan man po ang ano niyo, kung saan man po siya, basta pasok lagi sa inyong kwarto, pasok sa inyong bahay ang inyong mga money frog po para po kayo swertehin kasi ang dami ko ng daldal beautiful people, grabe. O sige na beautiful people, magdasal pa rin, nasa Diyos pa rin ang ating swerte beautiful people, wala po dito sa money frog po, kundi sa sipag, tiyaga lang po at magdasal. Yan lang talaga ang ating mga swerte po sa buhay natin. Pero hindi po masama kung tayo po ay may mga pampaswerte po sa ating bahay po. Kahit ilan pa po yung mga pampaswerte natin, pero samahan nyo po ng tiyaga, sipag, at kabaitan po, at magandang loob, magandang puso po. Ganyan po, lagi po magdubli-dubli ang inyong swerte po. Ganyan po. Okay, beautiful people. Sige na, beautiful people. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig niyo po at panonood po sa aking video po. God bless po sa inyong lahat. Ingat. I love you, beautiful people. Nako, nakapag I love you yata. Ito, kontrabida talaga tong ahas na ito eh.